po dun sa ano, nung minsan po kasi ako po yung naka-attend sa isang kongregasyon ng mga protestante din. Napansin ko sa kanila na nung bandang huli na ng kanilang mga pagpupulong ay meron silang bang nagliliyuhan sila sa kanilang mga kasamahan na sabi nung pinakapastor ay sa pamamagitan ng paggamit sa akin ng Panginoon ay gagamutin ko kung sino man sa inyong may kapansanan o may sakit. Sa tingin ko naman, Brother Eli, ay para bagang yung taong nilalagay ng kanyang kamay ay merong nanginginig, umiiyak, sa tingin ko po ay para bang tumatalab yung salita ng pastor nila. Yun po kaya, Brother Eli, ay totoo o talagang nagkakaroon kaya ng katuparan yung sinasabi ng pastor? Totoo yun, loloko lang. Pakinggan mo, sa Hebreo 6. Kaya't tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo. At tayo'y magpatuloy sa kasakdalan. Tama, merong unang simulain ng aral ni Kristo. Pero sa panahon ng mga apostol, nung pumanig na si Kristo sa langit, sabi ni Pablo, tumigil na tayo ng pagsasalita ng unang simulain ng aral ni Kristo, tayo'y magpatuloy sa kasakdalan. Let us go on unto perfection. Therefore, yung umpisang aral ni Kristo, iiwan mo na yun. Parang ganito. Pagka grade 1 ka, pag nag-grade 2 ka, iiwan mo na yung grade 1 eh. Pag nag-grade 3 ka, iwan mo na yung grade 2. Diretso. Ganon din yung pagsunod sa aral ni Kristo. Yung mga pasimulang aral na ginawa niya sa Jerusalem, hindi na bata sa ating hintil yun. Ang kagaya ng anong aral? Ng aral na tungkol sa mga paglilinis. Yung mga batas ng Kristo nung tungkol sa mga paglilinis, ano? Tapos, at ng pagpapatong ng mga kamay. Yung mga pagpapatong ng kamay. Sa panahon ni Pablo, ayaw niya na nun eh. Ang katunayan, miski yung pagpapatong ng kamay na para magsali ng tungkulin, very restrictive siya ron. Pakinggan mo, sa 5. Huwag mong ipatong na madalian ang iyong mga kamay sa kaninuman. Ni huwag kang makaramay sa mga kasalanan ng iba. Huwag mong ipapatong na madalian ang iyong kamay sa kaninuman. Bago ka magpatong ng kamay, kailangan tested mo yung tao eh, no? Pero lahat na lang ng tao, papatungan mo ng kamay, madadamay ka dun sa kasalanan at kasama ang daladala ng tao. There will be a transfer of spirit from the wicked person to you. So, bawal ni Kristo yun sa panahon.